Yo, hello, what's up? Good morning, good afternoon, good evening, kung anong oras mo man pinapanood tong video na to. So now, pag-uusapan natin or i-share ko sa inyo kung paano kayo makakapag-invite ng inyong prospects sa inyong network marketing business. So again, it's your boy Tolits and this is more on practical training. Kaya welcome to my YouTube channel. Stay tuned on this video dahil ituturo natin kung paano tayo makakapag-invite ng ating mga prospects sa ating network marketing business. So at first, all you need is to understand that inviting is not equal to the presentation. Many people in this kind of business na ang ginagawa, kapag nag-i-invite sila ng kanilang prospect, nagpe-present agad. Parang ganito, hello, okay lang ba na invite kita? Saan? Meron kasi kaming share sa'yo na business or opportunity. Kung pwede sana, attend ka or makinig ka. Ano yun? Pag tinanong na ano yun, that's the very crucial question in inviting. Ang sagot, ano yun? Ganito, meron kaming product na pampabuka ng ugat, na ang laman, noni extract, etc. Ganito, ganyan. No. Huwag niyong gagawin yon. Kasi once na ginawa mo yon, yung tao, pre-presentan mo na. Ang ginagawa mo is inuunahan mo yung system na dapat sana ikaw as inviter, all you need to do is to invite kasi ang nangyayari, nagpe-present ka na. At kapag tawagan mo ng ganun yung tao, dalawa lang ang pupwedeng mangyari. It's either sabihin, networking yan, food supplement lang, ganyan. So, dun pa lang, that's a major no. Hindi mo yun pwedeng gawin or hindi mo yun kailangang gawin. Dahil ang goal mo as an inviter is to invite those people na silipin lang, take a sneak. Ngayon, ano ang technique para umattend sila kasi ang risk is ayaw, hindi, ginughost ka. So, kailangan mo talagang maintindihan, your goal is only to invite. And kailangan mo ring maintindihan na hindi lahat talaga nang i-invite mo pupunta or a-attend or magpapakita sa'yo. Kasi nga, sa ganitong klase ng business, ang kailangan mo na skills is sorting. Kailangan mong matutunan, ihiwalay ang decolor sa puti. What do I mean? Is that pag maglalaba ka, ang ginagawa mo bago mo labahan yung iyong labahin, hinihiwalay mo yung puti sa decolor. At kailangan, hindi maghalo yun kasi kapag naghalo yun, mahahawaan yung puti. Ngayon, ang ibig ko sabihin doon is that merong oo, merong hindi. At kailangan mo lang hanapin is yung oo. Yun ang kailangan mong ihiwalay. Paano ko malalaman kung oo ba siya o hindi ba siya sa opportunity? Doon pa lang sa step na in-invite mo siya in a presentation, that's a step na malalaman mo kung puti ba siya o decolor. Kung oo ba siya o hindi. Kung hindi siya, isa siya doon sa no. Ihiwalay mo na siya. And kapag umoo naman siya, then you have 50% chance na mapa-oo mo siya sa opportunity. Ngayon, ano ang kailangan na technique? Ang kailangan mo lang na technique for you to become successful in this business, kailangan mo lang damihan. The more, the merrier. Kapag mas madami kang in-invite in the presentation or in the events, mas marami din yung chance na makuha mo yung oo. Pero kung kunwari, 5 lang yung in-invite mo, lahat yun numindi, tapos yung negosyo mo. Dapat araw-araw may bago kang prospects, dapat araw-araw nadadagdagan yung listahan mo, dapat araw-araw nag-grow yung listahan mo para dumami yung chance mo na makuha yung oo. At kapag kukonti lang kasi yung list mo, kukonti lang din yung chance mo to get the yes. And don't forget, inviting is not equal to presentation. Wag na wag kang madadala dun sa tanong niya na ano ba kasi yan. Yung tanong kasi na yun ang nagtitrigger minsan na sabihin lahat ng detalye ng negosyo or ng produkto na meron ka. All you need to do is madala mo siya sa presentation, mapresentan mo siya ng maayos, mapakita mo yung detalye para magkaroon siya ng mas malaking chance to say yes. Masyadong greedy. Kung masyadong greedy na pag nag-i-invite ka, so sobrang excited mo, nasasabi mo lahat. Huwag masyadong excited. Yung excitement mo, hayaan mong sa'yo yun. Mararamdaman niya yun. Basta ang gawin mo lang to tell him na mag-join siya or take a sneak. Silipin niya kung ano yung meron ka. At isa pa, be prepared. Lagi kang maging handa sa sagot niya. Kung yes, maging handa ka na mag-commit. Mag-ready ka na pumuntahan siya or sendan mo siya ng link or ready ka din for one-on-one presentation kung anong oras sasabihin niya or kung ano yung magiging decision niya doon sa invitation mo. Maging ready ka doon. Kasi pwede ring no
no. Maging ready ka rin sa no. I-prepare mo rin sarili mo na magno-no siya para hindi ka masyadong masaktan. And wag mong lalagyan ng emotion yung invitation mo. Yan ang isa sa pinaka-importante sa invitation. Wag mong lalagyan ng emotion yung pag-invite mo sa prospect mo. Bakit? Kasi kapag yan close friend mo or best friend mo, tapos yan pa yung nag-no, baka yun pa yung isang maging reason kung ba't ka mag-i-stop sa business na to. Kaya prepare mo na yung sarili mo. Ang mindset na dapat mong tandaan din na isa is that hindi lahat ng i-invite mo dito, oo. At ang masaklap, karamihan dyan, kamag-anak mo pa. So, i-prepare mo na yung sarili mo doon dahil kasama yon. Hindi lang naman sa ganito, pati naman sa ibang bagay. Hindi naman lahat talaga maniniwala sa'yo. So that i-prepare mo yon and you must be, sabihin na nating Batman. Tandaan nyo yung word na Batman. Batot manhid. Dapat batot manhid ka sa ganitong klase ng business of emotion. Dapat of emotion when you invite. Yun ang mga bagay na kailangan mong tandaan when you are inviting your prospect. So, kung may natutunan ka, please like and subscribe and send mo to sa mga business partner mo or sa mga leaders mo para makatulong din. At sa mga bagong nag-a-aspire sa ganitong klase ng business, ang tangi ko sasabihin sa'yo is keep inviting, keep yourself enthusiastic, maging excited ka lagi kapag ikaw ay mag-i-invite dahil baka malay mo dahil sa excitement mo, isa pa yon sa way para tingnan niya or take a sneak siya sa business mo. So that's all for how to invite your prospect or how to set an appointment to your prospect for a presentation. So, God bless you and see you in another video. Peace!